ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Meron tayong tampok ngayon na ating bisita ngayong gabi. Isa daw itong membro ng Pentecostal Church. Ito ay si Brother Jomer Refermoso. At naghahanap siya ng katapat. Yung kanyang makakatapat na talagang makakatapat niya. Good evening sa iyo, Brother Jomer. Jomar pala. Hello, Brother Jomar. Good evening. Brother Jomar, click unmute, bro. Pag-click yung unmute sa screen mo. Okay, so magandang gabi. Ito po. Hello, good evening, bro. Pastor pala to. Akala ko, ordinary member lang. Kamera. Good evening sa iyo, Pastor Jomar. Ano yung kamera, bro, dyan? Okay, so Yung camera niya. Pwede na tayo mag-start? Sige, go ahead, bro. Ano lang. Go ahead, bro. Go ahead. So ayon sa kay Brother John, siya ay Pentecostal, Kaso nga lang ay baguhan at nga sa inyo. Focus siya sa inyo. So ngayon, yung topic natin ngayon ay The True Church Founded by the Lord Jesus Christ. Tama po? Okay, so ngayon, yun ang gusto mo. Okay, so ikaw na po ba ang ka-one-on-one ko, sir? Pwede ka magtanong kahit ilang tanong mo. Sige, pagbibigyan kita. Misa ka lang bumisita dito eh. Sige, magtanong ka at sasagot ako. Unang tanong ay ang Roman Catholic ba, ito ba ay religion o organisasyon? Okay, ang Roman Catholic ba ay isang religion o organization? Pareho siya, bro eh. Sensya ka na, pareho siya. Meron tayong mababasa na organization, meron tayong mababasa rin na religion. So, ang ano mo ay pareho, hindi siya... Pareho, bro. Yes, pareho. So, Pilipinas, ilan bang alam mong reliyon? Di ko alam kung ilan sa Pilipinas. Ang alam ko lang, umaabot na ang buong mundo ng 43,000 religions. 43,000 na o 50,000 na kaya. Dati 43,000 dati, bro. Bro, dati 43,000. Ngayon siguro 50,000 na kasi talagang madami. Religion dito sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas lang, hindi natin masabi kung ilan sila. Ang alam ko lang kasi doon sa aklat na Partnership in Private Corporation by Attorney Hector S. De Leon, umabot na ng 43,000 ang lahat ng mga sekta sa buong mundo. Dami, no? Okay, dami talaga. Dami talaga. Pakinggan mo ito at unawain mo. So, sa Pilipinas, meron lang dalawang kilalang relihiyon. Hindi. Tutol ako doon. Dami naman doon. Hindi. Tutol ako doon, bro, na meron lang dalawang... Tutol ako doon na meron lang dalawang kilalang relihiyon. Opo. Patunayan ko sa iyo, no? So, dito sa Pilipinas, meron lang dalawang relihiyon. Ang sabi ko, tutol ako doon na sa Pilipinas, dalawang relihiyon lang. Sa Pilipinas kasi, mayroong occultism, mayroong animism, mayroong Buddhism, mayroong Islam, mayroong Christianism, mayroong Protestantism. Kaya hindi lang dalawa. So, ibig sabihin, hindi siya umabot ng 43,000. Hindi, ang sabi ko, ang sabi kong 43,000, bro, sa buong mundo. Wala akong sinabi sa Pilipinas lang yun. Sabi ko sa buong mundo na yun. Kasama na doon ang mga kulto. So sa Pilipinas, meron lang dalawang kilalang reliyon. Hindi, tutol ako doon. Ito ay Islam at Christianity. Hindi, tutol ako doon. May Buddhism ako nakilala eh.
Bro, may mga nakilala akong Buddhism, bro. Okay, Ikatlo na siya. yun. Kilala dito sa Pilipinas, yung Buddhism, di naman masyadong kilala eh. Ay, Dito sa kilala yun, Pilipinas. bro. Hindi mo na siguro alam. Okay. Ngayon, kung ang isang tao ay naniwala sa aklat ng Quran at kay Allah, at ang kanyang propeta ay si Muhammad, ang reliyon ng taong ito ay si Islam. Pabor ka ba doon, sir? Ay, Pabor ka ba doon? kung sa maniniwala sa Quran at kay Muhammad, ay natural, Muslim sila. Muslim. Mm-mm. Reliyon. Tama. So ngayon, Yes. kung isang tao naman ay naniwala sa Biblia at sa kanyang mga aral, reliyon ng taong ito ay Christianity. Tama po ba? Yes, bro. Christianity sila, bro. Tama. Yes, bro. Okay. So ngayon, sa Biblia, ang unang reliyon na mabasa natin ay ang reliyon ng Judaism. O yun yung reliyon ng Jew. Ay, hindi. Hindi, mali. Ang unang reliyon sa Biblia, paganismo. Kasi bago na itatag ang Judaism, talamak na ang paganismo. Paganismo, hindi. Ang tinutukoy natin, yung sa Biblia. Sa Biblia nga. Sa Biblia. Sa Biblia nga, Ang alam naman natin, ang paganismo. bago binuo ni Moises, yung mga Israelita, talamak na ang paganismo sa Ehipto. Kaya kung pagdating sa relihiyon, sa sinasabi mo relihiyon, mas una pa nga yung relihiyon ni Adan eh. No? Relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Abraham. Sumunod naman yung relihiyon ng mga paganismo. Okay. Saka pa ang Judaism. So, ito sir. Naniniwala ko. Klarado na ba sa iyo na sa Pilipinas meron lang talagang dalawang kilala? Hindi. Famous talaga. Hindi Na ako relihiyon. naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi merong animism sa Pilipinas, bro. Merong animism. Ano yung animism? Yung naniniwala pa rin sa mga anito. Doon sa mga Ifugao, sa mga lugar na doon sa Banawi, Rice Terraces, meron pa rin doon. Yung mga lumad. Iba paniniwala nila, bro. Iba paniniwala ng Relihiyon ba nila mga yun? lumad. Ha? Kasi ang tanong ko, ito ba ay relihiyon nila? Yun ay relihiyon nila. Actually, sa mga lumads, bro, sila eh. Pag sila nagsagawa ng ritual, nagpapadugo sila. Tatanong kita, sir, ano ba ang relihiyon mo? Ano ang relihiyon ko? Ano ang Kristyanismo. Kristyanismo. Ah. Okay, so ngayon, naniniwala ka ba na ang Roman Catholic Church ay isang organisasyon? Sinagot ko na yan kanina, bro. Gusto mo basahin ko? Kaya nga, naniniwala ka na ito ay isang organisasyon? Gusto mo basahin ko? Kumbaga, ang reliyon ay Christianity. Yun ang nga, gusto mong basahin ko, bro? Na babasahin ko para mas maganda talaga, para matigil na yung yung mga pag-aakala mo. Mas maganda basahin ko na lang. O sige, okay. Kuha tayo dito ng World History by O'Brien. Ano ba ang Katoliko? Okay, so ito yung ating mababasa dito sa ito. Yan. At ipakita sa screen na. Ayan. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So dito, ang Catholic organization. Religion ba? Yan. Ang tanong, religion ba ang wait lang bro, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, wait lang. Wait lang muna. Wait lang muna, hindi pa ako tapos. Binasa ko kasi organization. Religion ba? Atong basahin ito. Ito naman tayo sa Philippine History by Gregorio Zaide. Sabi naman ganito. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So religion din. So ang Katoliko, sabi ko kanina, organization siya, religion din.
Oh, Okay. So ngayon, simple lang naman. founded by Jesus Christ. Okay. So ngayon, ano natin, the true church, the true church founded by the Lord Jesus Christ. O sige, ano na natin? So ngayon, ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus at ikaw ay naniniwala sa Biblia. So ngayon, ang reliyon mo ay Christianity. Pero ang organization mo ay Roman Catholic Church. Tama po? Laradan na yun sa atin. Sir. Ito ang sagot ko. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. More specifically, the Roman Catholic religion. Ay ang aking relihiyon o ang aking organization ay Romano Katoliko. Okay, so at least nasa lumabas na rin yan sa bibig mo na ang reliyon mo ay Christianity at ang organization na kinabibilangan mo ay Bro, wala akong sinasabing ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sabi ko, ang Romano Katoliko sabi ko ay organization at religion. Wala akong sinabi na organization lang siya. Wala akong sinabi na religion lang siya. Kaya wag mong paghiwalayin yan. Okay? Hindi nga religion lang. Sinasabi ko nga, ang reliyon mo ay Christianity. Yan nga, ang relihiyon ko bro, eto bro, ang relihiyon ko, Roman Catholic religion. Binasa ko naman eh. Hindi naman ako nag-iimbento eh. Sinasabi ko, hindi naman reliyon. Ang Roman Catholic bro, ang Roman Catholic religion bro, Christianity yan bro, Christianism yan. Okay, so kaya nga sinasabi ko nga, tanggap mo na ikaw ay, ang reliyon mo ay Christianity. Pero ang organization mo ay Roman Catholic Hindi bro, Church. mali. Bro, pambabaluktot yan bro. Bro, pambabaluktot yan bro. Yang sa inyo, organization lang talaga yan. Dahil hindi naman kayo religion. Sekta lang kayo eh. Huwag nyo kaming itulad sa inyo. Sa amin, religion talaga. Ang Roman Catholic bro, religion talaga bro. Hindi siya gaya sa inyo na organization lang. Tatanong kita sir, Ano? Ilan ba ang sekta sa Judaism? Ay, marami. Ilan Maraming sekta sa Judaism? Maraming sekta ang Judaism, bro. Maraming sekta ang Judaism. Sige, bigyan mo ako ng halimbawa, sir. Ay, hindi ko dala yung yung reference ko. Nasa labas. Saduceo, Pariseo, Essenes, yan yung mga sekta. Maraming sekta ang Judaism, bro. Okay. Nabanggit na ni sir, nabanggit na. Yung Sadducees, Pharisees, at Herodians, at meron pang Zealots. Wabaling ang apat yun, Saka Essenes, may So, Essenes pa, Pharisees, Essenes. ibang pagtiwala sa Sadducees. So ngayon, ang Christianity, yung Judaism, meron siyang apat na sekta, 3 o 4 na sekta. So ngayon, ang Christianity, meron din. Maraming sekta maraming sekta ang Christianism. Kasama na dyan ang Pentecostal Church. Alamin natin kung marami talaga. Number 1, monotheism. Naniniwala sa isang Diyos. Pangalawa ay Trinitarianism. Naniniwala na merong isang personang Diyos, ay merong isang Diyos pero merong 3 persona. At isa rin ay Arianism. Apolitism, malabo na yon. So, mabibilang lang natin ang sekta ng Christianity. Okay? So ngayon, yung religion na pinag-uusapan natin ay Christianity. Ngayon, ang sekta ng Roman Catholic, no? Ay hindi bro, correction lang. Bro, Hindi sekta. Hindi sekta ang Roman Catholic bro. Pasensya. Baka hindi niya alam ang ibig sabihin ng sekta. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng sekta. Bro Jomar, pasensya ka na ha. Ang Roman Catholic hindi siya sekta. Sablay ka doon. Hindi sekta ang Roman Catholic, religion to. Teka lang, sir. Inaano mo ako in-interrupt mo ako Kaya hindi mo maunawaan Ay, naunawaan ko bro, naunawaan ko na mali ang unawa mo. Sabi mo kasi sekta ang Roman Catholic, hindi ito sekta. Correction lang. Hindi mo na ako, teka sir, hindi mo ako pinapatapos kaya hindi mo.
O ito, sasabihin ko sa iyo. Ang reliyon mo ay Christianity. Dahil naniniwala ka kay Jesus Christ. Ang relihiyon ko ay Roman ang relihiyon ko bro ay Roman Catholic religion bro. Bro. In-interrupt mo ako sir, hindi ko mapaliwanag maayos. Ay, interrupt. Wag mo kong lagyan, bro. Wag mo kong lagyan ng ideya na hindi tugma sa sinasabi ko. Ang sabi ko, kaming relihiyon, Roman Catholic religion. Bro, hindi mo ko malalagay dyan sa mindset mo, bro. Kaya sabi ko hindi kami sekta. Religion kami, Roman Catholic religion. Oh. Okay. Pakinggan mo muna ako. Okay. Halimbawa ako, UPC ako. Okay, United Pentecostal Church. So ngayon, ang religion ko ay Christianity. Ngayon, ang sekta ko ay monotheism na oneness, naniniwala sa isang persona ng Diyos. At hindi tinatanggi na ang organization ko na kinabibilangan ay United Pentecostal Church. Klarado. Ngayon, ikaw naman sir, Roman Catholic, sinasabi nyo na ang religion nyo ay Christianity dahil naniniwala kayo kay Jesus Christ. So ngayon, ang sekta na kinabibilangan ninyo ay Trinitarianism, sir. Naniniwala sa isang Diyos na merong tatlong persona. Sekta na naman daw. At Sekta ngayon, na naman. yung organization nyo ay Roman Catholic Church. Bro, ang Trinitarianism bro ay isang paniniwala, hindi siya sekta. Yan ay isang paniniwala. Pasensya ka na ha. Bro, pasensya ka na bro. Hindi mo, wag mo kaming ilagay sa mindset na hindi sa amin. Hindi mo ako dyan. May lalaglag dyan. Sabihin mo na lang yung sabihin mo. Wag mo kaming ilagay sa mindset na hindi namin turo. Okay, so, klarado na. Sige, ano na natin yun kasi hindi nyo naman tanggap eh. Pero at least napayag ko yung paliwanag doon. Ngayon, ang unang tanong ko, sir, ayon sa Matthew 16:18, ano ang ibig sabihin ng church? Iglesia, Triskeia. Iglesia, Ecclesia, the call out one. Mga tinawag, bro. Yun ang meaning ng church, bro. Mga tinawag. Okay. So, hindi ito tumutukoy sa struktura. Tama ba? Wala kaming turo niyan. Kami lang pinagbibintangan na yan daw ang turo namin. So ito ay tumutukoy. So ito ay tumutukoy na sa mga taong tinawag. Tama ba? Ibig sabihin ay community. Tumutukoy ito sa komunidad ng mga mananampalataya kay Kristo. Tama po ba? Doon sa Matthew 16:18. Yes, bro. At ang iglesia ay tinatawag sa Greek na Ecclesia. Tama po? Yes, bro. At nung panahong yun, bro, sa Matthew 16:18, bro, isang grupo lang ang Kristyanismo. Wala pang Protestantismo noon. Wala pa yung United Pentecostal Church nung panahon na yun. Actually, kung hanapan kita kung sino ang head pastor nyo sa taong 300, wala kang may pakita sa akin eh. Okay, so kabilang na rin naman doon ang Roman Catholic organization lang naman Catholic eh. Ang Roman Catholic wala ko eto na sinabi ko ngayon Wala akong sinabi na organization lang. Wala akong sinabi na organization lang. Ang dami mong mali. Ikaw may niyan eh. Ikaw galing mindset mo yan. Galing yan sa bibig mo. Mindset mo yan, hindi naman sa mindset mo yan. Hindi yan ang sabi ko. Ang sabi ko, may mababasa na ang Roman Catholic ay organization. Meron ding mababasa na ang Roman Catholic ay religion. Wala akong sinabing organization lang. Mindset mo yan. Huwag mong isaksak, bro. Huwag mong isaksak sa isip ko ang mindset nyo dahil palpak yung mindset nyo. Huwag mo isaksak sa akin yan. Baka natutunan niya sa mga pastor niya. Palpak ang pastor mo, bro. Yung nagturo sa'yo. Sa Matthew 16:18. Sir. Sir. Tumama yung
yung sagot mo sa Matthew 16:18, so ito ay tumutukoy sa komunidad ng mga taong mananampalataya kay Kristo na siyang katawan o bayan ng Diyos. Tama? Okay, tumama naman sa buto mo. Yung called out ones, ano? So, ang sa Grego ay ecclesia. Okay. So ngayon, paniwala ka ba ang mga taong ito ay dati ang pamumuhay ay makamundo, makalaman, makasanlibutan, makasalanan? Okay, nabasa niyo na ba ang first? Hindi lahat. Hindi lahat, bro, kasi yung iba kasi galing sa Judaism. Yung iba kasi bago naging Kristiyano galing sa Judaism. Sa Judaism naman sila nananampalataya naman sa Diyos. Sila naniniwala sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Isaac. Pero yung iba naman kasi matigas ang ulo. Eh hindi lahat galing sa sa makamundo. Meron din galing sa Judaism. Meron din galing sa Judaism. Ang tinutukoy kong wag mo nga isaksak sa akin, bro. Wag mo nga isaksak sa akin, bro. Yung mindset nyo kasi palpak nga. Yan. O, yun ang ayun na nga. Ang tanong ko sa'yo, sir, lahat ba ng tao makasalanan? Ay, hindi lahat ng tao makasalanan. Kasi wala kayong maipakitang kasalanan na nagawa ni Mama Mary. Wala kayong maipakita. Wala kayong maipakitang anong kasalanan na ginawa ni Bernabe. Wala kayong maipakitang anong kasalanan na ginawa ni John the Baptist. Eh, hindi lahat. Sir, ano? Bible, ang isang taong walang kasalanan, sinungaling. Ay, hindi. Mali yung sinabi mo. Mali yung sinabi mo. Tingnan nyo ha. Babasahin natin yung sinabi niyang unang 1:8. Tingnan nyo, mali ang pagkakabanggit niya. Tingnan nyo ha, babasahin natin na, tayo babasa. Tingnan nyo ha. Sinabi raw walang taong ang tao daw lahat makasalanan. Kapag hindi wala daw kasalanan ay sinungaling daw. Mali. Basahin natin yung unang 1:8. Mali yung pagkakabasa mo eh. Ang sabi ganito. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang tanong, bro, meron ka bang mababasa na sinabi ni John the Baptist, ako'y walang kasalanan? Teka, sir. Parang hindi. Mali kasi paliwanag mo eh. Eto, tanongin kita, bro. Meron ka bang mababasa? Bro, wait lang muna. Atin muna i-clarify. Kasi mindset nyo to eh. Kaya kaklaruhin ko rin. Meron ka bang mababasa na sinabi ni John the Baptist, ako'y walang kasalanan? Teka, klaruhin ka lang ha. Sagot, bro. Sagot mo na, bro. Sige. Ating ipapalagay si Mama Mary na lang, Mama Mary. Meron ka bang mababasa na sinabi ni Mama Mary, ako'y walang kasalanan? Kasi yung magsasabi na ako'y walang kasalanan, siya yung mandaraya at sinungaling. Pag sinabi niya, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Para tawagin kang mandaraya, para tawagin kang mandaraya, dapat sabihin mo na wala kang kasalanan. Okay na yun, ano? Pwede ba? Anong okay na yun? Klaruhin natin, anong okay na yun? Talata na yan, okay na eh. Nabasa na natin eh. Pakibaba po sa Gis kasi nandun yung sinungaling. Sige, sa Gis natin, sa Gis. Sa Gis. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Tanong, saan mo naman mababasa na sinabi bro, saan mo naman nabasa, bro, na sinabi ni Maria, ako'y hindi nagkasala? Okay, tatanungin ko sir ha. Sagutin mo. Lahat ng tao. Sabihin mo muna, bro, para tumama naman. Bro, sabihin mo muna, bro. Bro, wait lang ha. Hindi tayo masusolve nito hanggat hindi ka sumasagot sa mga clarification ko. Ang sabi mo kasi, lahat ng tao nagkasala. Sabi ko, hindi lahat. Hindi lahat. Kung may mabasa kung hindi nagkasala, kung may mabasa kung perfect, paano mo papaliwanag ngayon yan? Diba? Pero ito ang ginamit mong talata. Unang Juan 1:10. Ito ang baliin mo to, sir ha. Ito ang baliin mo ha.
Roma 3, Gs 11 at 23. Basahin mo, sir. Okay. Ilabas Bro, mo, sir. sa Roma 3 Gs, bro, hindi lahat 3 ang tinutukoy dyan. Bro, sasagutin ko ha. Bro, Ilabas mo, sir. Wait lang. Ilabas Tumahimik mo, ka sir. muna. Nilabas. Tumahimik ka muna. Kasi ako ang tinatanong mo eh. Naturang sasagot ako. Okay? Ang Roma 3 Gs, bro. Roma 3 Gs. Wait lang. Wait lang ha. Ang Roma... Wait lang muna. Ang Roma 3 Gs, hindi ako kasali dyan. Ikaw, kasali ka ba dyan? Kino-confirm mo ba na kasali ka dyan? Makasalanan ako eh. Oh, sige. So walang bawian yan ha. Walang bawian yan, walang bawian. Kasali ka diyan. Sige, babasahin natin. Sige, babasahin natin mga kapuntos. Ang Roma 3 Gs, inamin niya, walang bawian yun ha. Sige, babasahin natin. Ituloy natin, bro. Ituloy natin hanggang 18. At lahat, aminin mo ha. Lahat, aminin mo kasi kina-confirm mo kasama ka diyan eh. Aminin mo lahat ha, walang bawian na, wag mo sabihin na hindi ka kasali ha. O sige, ating simulan. Ito. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama ka? Kasama ako. Sir, ang tanong ko, hindi ka ba 11. Walang Ituloy ko muna, bro. Ituloy ko muna. Gusto ko ipakita, bro, na talagang kasama ka. Wait lang. Kasi inamin mo eh. So gusto ko lang ipakita sa lahat ng mga nanonood. Bro, gusto ko ipakita sa lahat ng manonood na talagang kasama ka. I-confirm mo to lahat, okay? 11. Tuloy. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Kasama ka? Tama, okay. Thank you, inamin mo. Pangalawa, sunod naman. Ang lahat ay lumihis ng landas. Wait lang, hindi pa ako tapos eh. Huwag mong iiwas, okay? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Kasama ka? Sir, hindi ka ba dyan kasama, sir? Hindi ako kasama dyan. Ikaw, kasama ka? Hindi ako kasama dyan. Kasama ka? Kasama ako dyan, sir. Okay. So, inaamin ng ating bisita, mga kapuntos, na siya ay lumihis ng landas at siya ay nagpakasama. Okay. Sunod. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ikaw, inaamin mo, wala kang ginawang mabuti. Yun ang nakasulat, sir eh. Oh, yes, thank you. Inaamin mo. Salamat. Ito yung gusto ko. Talagang umaamin. Next, 13. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Inaamin mo ba na kapag ikaw ay magsalita, nanlilinlang ka? Okay, sige, tuloy mo, sir. Inaamin mo ba? Bro, confirm mo ba? Inaamin mo ba na kapag ikaw ay nagsalita, ay nanlilinlang ka? Para sa lahat yan, sir. Hindi lang... Hindi. Hindi ko kasi inaamin to eh. Ikaw, inaamin mo eh. Bro, confirm mo muna, bro. Bro, wait lang, bro. Confirm mo muna, bro. Ikaw ba kapag nagsalita, nanlilinlang? Nung mga panahon, ginawa Hindi, ngayon ba? Ngayon. Kasi kasama ka ngayon eh. Ngayon. Pag ikaw ba nagsalita, nanlilinlang ka? Hindi, inamin mo ka. Bro, inamin mo kasi, bro. Wait lang, bro. Hindi tayo magkakaunawa pag pinipigilan mo ko eh. Bro, hindi tayo dito pag hindi mo kina-confirm lahat. Hindi, mamaya na. Tuloy muna natin to hanggang 18 pa to eh. Basta aminin mo lahat ha. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Tinatanggap mo ba na kasama ka rito na nagmumura at masakit magsalita? Teka sir ha, taklaruin ko ha. Hindi, inaamin mo ba? Kalagayan ng tao. Bro, inaamin mo ba bro? Sa lumang pagkatao. Bro, inaamin mo ba bro? Tatanungin kita sir. Bro, inaamin mo ba? Bro, sagutin mo muna. Isagutin mo muna. Oh, palamura ka pala. Okay, next. Palamura ka. Hindi ka ba talaga nagmura? Bro, eto bro ha, inaamin mo bro ha, na nagmumura ka at masakit ka magsalita.
Inaamin mo, di ba? Marami tayo. Maraming nanonood. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Bro, inaamin mo, di ba? Inaamin mo? Hindi ba nagmura? Bro, inaamin mo, di ba? Ay, ako nagmura talaga. Bro, hindi na ako nagmumura ngayon, bro. Hindi akin to. Ikaw, inaamin mo to, di ba? Nagmumura ka at masakit magsalita, di ba? Di ba, bro? Inaamin mo? Ang tanong ko sa iyo, sir. Hindi. Bro, i-confirm mo muna, bro. Bro, i-confirm mo muna, bro. Bro, i-confirm mo muna, bro, kung kasali ka pa rin ba dito, bro. I-confirm mo muna. Okay. Kasali ka pa rin ba dito? Luma kong pagkatao, kabilang ako dyan. Hindi, ngayon ba? Ngayon. Huwag yung sa luma. Ngayon, bro, ngayon. Ngayon, bro, na ikaw ay kaharap ko ngayon. Ikaw ba kasali pa dito? Okay, saksi ang Diyos, hindi ako nagmumura ngayon. So hindi ka kasali rito ngayon? Hindi ka kasali ngayon dito? Sige. Ayun, bumawi na. Yan, bumawi na siya. Next na talata. 15. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Kasali ka rito. Hindi naman ako nakaranas magpatay ng tao. Ay, di ba inaamin mo kanina? Walang bawian. Next. Bumawi. Wala. Bumawi. Dalawa lang binawi. Ika-16. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Tanong, kasali ka pa rin dito? Sa lumang pagkatao, di ko talaga... Hindi, ngayon mga kausap kita. Ngayon kausap kita, kasali ka pa rin ba dito? Hindi na ako kasali dyan. Ayun, binawi na. Tatlo na ang binawi. 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Tanong, kasali ka pa rin ba dito? Ang tanong ko sa iyo, sir. Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Hindi na. Sabihin ko sa iyo, ha? Kasali ka pa rin ba dito? Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Kasali ka pa rin ba dito? Ha? Ayun, okay. Ito na tayo. Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Sagot mo na, bro. Hindi, bro, sagot mo na, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Umiiwas ka na eh. Bro. Yung bro, umiiwas ka na, bro. Mamaya na iwas. Sagot muna. Bro, sagot muna, bro. Bro, sagot muna, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Okay, teka lang, ha? Okay. Hindi. Sagot mo na, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Jeez. Bro, sagot, bro. Hindi tayo matatapos hanggat hindi mo ito kina-confirm lahat kasi kanina inamin mo kasali ka rito. 4 na yung binawi mo. Ito, pang-5 ito. Tingnan natin kung babawi ka pa rin ba. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ang tanong, kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? So, kaya nga, sabi nga, Bro, sagot mo na, bro. Yes or no? Yung iglesia. Bro, yes or no? Yung mga tao. Bro, sagot mo na, bro. Bro, umiiwas na to eh. Sagot mo na, bro. Kasali ka pa rin ba dito o pang-5 na ito na babawiin mo? Tawagin mo siya pastor para mas matindi. Pastor. Sige, sagot mo na, bro. Sagutin mo, bro, pastor. Bro, pastor. Yan. Pastor ka pa naman. Pastor ka pa naman. Bro, pastor, pakisagot mo na, bro, pastor, no, para makamove on na tayo. Panghuli na ito. Pang-5 na ito na malamang babawiin mo. Ito ba, kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Teka, sir. Yes or no lang, bro? Bro, yes or no lang muna, bro. Yes or no lang, pastor? Yes or no lang muna, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Pinagmamalaki mo kasi, pastor, na kasali ka dyan. Ngayon, hindi na. So, ayan. Brother John Ray. Bro. Brother John Ray. 5 na ang binawi niya. 5 na. Hindi, pinabasa pa niya yung kanina. Malakas sa loob ni pastor, pinabasa pa. Huwag kasi ilagay pa sa sarili sa Biblia lagi. Pabasa mo na ang Roma 3:23. Sige, Roma 3:23 naman tayo. Okay, 23 tayo. Okay. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot.
Ay, hindi bro, kasi karugtong to sa ating binasa Roma 3:10, no ka ba? Sir, hindi ka ba, exempted ka ba dyan? Exempted ka ba dyan, sir? Ibabalik ko naman ang tanong. Hindi ka ba kabilang dyan, sir? Ay, nakaabot na ako sa ano bro? Ha? Hindi ka ba kabilang dyan sa... Dito sa Roma 3:23, dahil ako ay nagkakasala pa rin. Siyempre, nakakasala pa rin ako. Pero hindi... Sinabi mo rin, makasalanan ka. Ay, hindi. Yung sa Roma 3:10, bro, yung sa Roma 3:10 hanggang 18, bro, yung sa Roma 3:10 hanggang 18, hindi ako kasali doon. Sa Roma 3:23, dito kasali na ako kasi yung mga kasalanang nagawa ko, hindi naman binanggit sa Roma 3:11 hanggang 18. Yung kasalanan ko, pero ako'y nagkasala. Kaya nga sabi ko kanina, bro, kaya nga sabi ko kanina, wait lang. Kaya, bro, wait lang, bro, ha? Kaya nga sabi ko kanina, hindi lahat ng tao ay nagkasala. Katunayan, wala kayong maipakitang kasalanan ni Mama Mary kung anong ginawa niyang kasalanan. Wala kayong maipakitang kasalanan na ginawa ni Bernabe. Wala kayong kasalanan na maipakita na ginawa ni Cristo. Wala kayong kasalanan na maipakita na ginawa ni John the Baptist. At ni Hope, ni Elizabeth, ni Zacarias. Okay. Ano? So, ibig sabihin, aminado ka na. No, dahil binanggit mo na rin, nagkasala ka rin. Tama? Ay, bro, hindi ko, wait lang ha. Hindi ko inaamin na ang lahat ng tao'y nagkasala. May talata ko eh. Sige daw. O sige, ating pagbigyan. King James Version, Ha? Magbigay ako bro, 3 tao bro. Gusto mo 3 tao? Bro, gusto mo 3 tao ibigay ko sa 3 tao? Gusto mo ibigay ko 3 tao? Isa lang hinihingi mo eh. Gusto ko ba gawin ko 3? Ibigay mo yung talata, sir. Oh, sige. Ating unahin yung dalawa, yung mag-asawa. Si Santa Elizabeth at saka si Zacarias. Yun ang unahin natin. Ito tayo sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5. Ayan. Sabi ganito. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Verse 6, kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Okay. Tama ba? Tama ba bro? Na lahat ng utos ng Panginoon tinupad nila? Matapat? Sangayon ka ba? Okay. Oh, kapag tinupad lahat ng bro, kapag tinupad lahat, bro, wait lang, to confirm lang. Kasi tinatanggap mo to eh. To confirm lang. Kapag tinupad lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanan ang nagawa mo? Okay. Sa palagay mo ba, sir, nasubaybayan mo? Hindi. Wait lang. Sagot mo na, bro. To make it confirm, bro. To make it confirm. Sa paningin ng Diyos. Bro, wait lang bro ha. Bro, wait lang bro. To make it confirm bro, kasi ito bro, namuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Ang mga utos ng Panginoon tinupad nila lahat. Ang tanong, anong kasalanan ang nagawa nila? Ano ang kasalanan na ang nagawa ng isang tao, gaya na itong dalawang mag-asawa na ito, na tinupad lahat ng utos ng Panginoon? Anong kasalanan ang nagawa nila? Okay. Si parang si Cornelio, Hindi. Hindi, kilala mo si Cornelio. Hindi yung kay Cornelio. Ang tanong ko, etong mag-asawa ba na si Zacarias at si Elizabeth? Si Zacarias at si Elizabeth na kapwa namuhay ng tapat sa mga utos ng Panginoon. Ang tanong ko, dahil tinupad nila ang lahat ng utos ng Panginoon ng tapat, anong kasalanang nagawa nila? Okay, sir. Bigyan mo nga ako, sir, ng mga utos. Hindi, bro, sagot lang muna, bro.
Bro, sagot lang muna, bro. Mga utos, okay, basahin natin ang 10 utos. Bro, sagot, bro. Wait lang ha. Bro, napansin ko, umiiwas ka eh. Bro, napansin ko, umiiwas ka eh. Bro, wait lang. So, wait lang. Ito na lang, bro. Kapag sinabi ko na lahat ng utos ng Panginoon ay tinupad, walang kasalanan ang taong yan. Tama ba ako o mali? Okay. Tingnan natin ngayon. Yung utos Di sagutin mo muna. Sagot muna. Umiiwas ka eh. Nag-i-explain ng kanya. Tingnan natin. Bro, wag kang gumawa ng sarili mong butas. Hindi tayo mare-resolve hanggat hindi ka sumasagot. Kung tinutupad ng tao ng tapat ang lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanang nagawa niya? Okay? So ngayon, puntahan muna natin yung utos. Hindi, sagot muna. Bro, pastor ka pa naman, bro. Nakakahiya naman, bro. Bro Jando, yung term dyan, Bro Jando, na kalugod-lugod, itanong mo nga sa kanya, Bro Jando, yun bang kalugod-lugod, kapatid, na sinabi doon sa pinakita ni Bro Jando na si Zacarias at si Elizabeth naging kalugod-lugod sa Diyos? Yung bang term na kalugod-lugod, marapat ba yun makapuntang langit o hindi? Ano sir? Yung term na kalugod-lugod. Pag-request po sir, tingnan natin muna. Hindi. Bro, sagot, bro. Bago tayo mag-move sa kasi meron ba ako isang talata eh. Yung perfect naman. Pero dito pa tayo sa dalawang mag-asawa. Ika-confirm ko lang. Gusto ko na i-confirm mo itong binabasa ko kung naniniwala ka ba dito o hindi. Naniwala ka naman sa mababasa sa Lucas 1:5-6. Kaya ang clarification ko dito, bro, dahil naniniwala ka na tama ang binasa dito, kapag ang tao ba na matapat na tinutupad ang lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanang nagawa niya? Okay, ang tanong ko, sir. Hindi, sagot muna, bro. Ha? Hindi talaga sila nagkasala. Ganon Okay. So, tinatanggap mo hindi sila nagkasala. Dito naman tayo sa isa namang talata, isa namang tao na talagang perfect, no? Sa Job chapter 1 verse 1, ang sabi ay ganito. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Tanong bro, kapag sinabi na ang tao ay perfect, anong kasalanan ang nagawa niya? Okay, tanong ko naman sir. Hindi, sagot muna bro, bago ka. Bro, sagot muna bro. Nararamdaman mo kasi, bro, naiipit ka. Di ba ito yung hinahanap mo bro? Di ba naghahanap ka? Bro, wait lang. Hindi ba naghahanap ka ng katapat mo? Ito na, tinatapatan na kita kasi ito yung hinahanap mo eh, kaya ka napunta rito eh. Sagutin mo muna bro, kapag ang tao ba ay perfect, anong kasalanang nagawa niya? Okay, ang tanong ko sir, since birth... Hindi, sagot muna. Bro, sagot muna. Bago ka bumawi, sagot muna. Kapag ang tao ba ay tinawag na perfect, anong kasalanang ginawa niya? Okay. Since birth ba sir, hindi talaga nagkasala ang taong yan? Ano bang unawa mo sa term perfect? Yung mga pinili ng Diyos, bro, tiyan pa lang yun. Basahin mo yung Jeremias 1:5, Bro Jando. Jeremias 1:5. Sir, pakipasa nga sir. Ako naman. Basahin mo muna yung Jeremias 1:5. Yan pa lang pinaging banal na yun, mga pinili ng Diyos. Basahin mo. Ating basahin sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi ganito, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest, ang lalim naman ng English nito. Kuha tayo ng ibang ano. Ha? Hindi, bro, pag-aaral to bro, para makuha mo rin ano talaga yung ubuod ng Biblia. Kasi malimali kasi yung ano mo bro yung theology mo. So true namin, nasa sayo na yan kung tanggapin mo, pero ipapahayag din namin yung to. Basahin mo ba Bro Jando na sa tiyan pa lang may pinaging banal na ang Diyos o Jeremias 1:5?
Basahin mo Brother Jando. Okay, Para ang tanong malaman ko, niya. Para sir. yung idea mo kasi bro, na sukad sa pagkabata, hindi nagkasala. O basahin mo muna Brother Jando, na may mga tao talaga na pinili ng Diyos, ibig sabihin, hindi na sila nagkasala. Pinaging banal nga eh. Okay. Basahin mo Brother Jando, Ang Jeremias tanong ko, 1:5. sir, Wait muna, babasa mo Ang na tanong Brother ko, Jando. Ito ha. Jeremiah chapter 1 verse 5. Tagalogin mo na lang. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Kaya nga mali, kaya nga mali yung ano niya Brother Jando, yung kaniyang ano na lahat ng tao talaga ay nagkasala. Mali ka dyan, hindi lahat. So, bro, bago tayo mag-move doon sa gusto mo ipabasa sa akin, bro, sagutin mo yung tanong, bro. Kapag perfect ba ang isang tao, anong kasalanang nagawa niya? ang tanong ko, sir, Simsbert ba hindi sila nagkasala? Meron ka bang prueba nagkasala si Job? Mayroong tinatawag Brother Jando, may tinatawag kapatid na original sin. Pero iba yun sa personal sin. Wala silang personal sin. Wala silang personal sin, bro. Ang sa kanila yung salang mana. Kaso lang tanungin kita, naniniwala ba kayo, kayong mga UPC, United Pentecostal Church, naniniwala ba kayo sa original sin? Hindi naman kayo naniniwala sa original sin eh. Di ba aral niya ba yung original sin, bro? Hindi nila aral yun. O kaya nga eh. May nature of sin. O yun na rin yun, yun pa rin yun, yung nature of sin yun, yung original sin sa amin. Yung iba yun sa personal sin. Ang personal sin, bro, hindi nagawa yan ng mga taong propeta na pinili na Diyos. Pinaging banal na nga sila, bro eh. Jeremiah 1:5, sa chat pa lang pinaging banal na sila. Ili yun, sir. Ili yun, sir. Humahaba na yung usapan natin, bro. Hindi mo pa sinasagot yung tanong. Dahil perfect si Job, anong kasalanan ginawa niya? Oh, perfect nga eh. Kaya nga, sir. Ang tanong ko, sir, Simsbert. Hindi, sagot mo na, bro. Bro, hindi tayo maririso bagat hindi mo yan kino-confirm. I-confirm mo muna. Kasi di ba nagkaya ka napunta rito, naghahanap ka ng katapat mong si FD. Ito na, tinatapatan na kita. So, makipagsabayan ka naman, bro. Makipagsabayan ka naman, bro. Makipagsabayan ka naman, bro. Wag kang umiwas. Sagutin mo muna ito. Dahil perfect si Job, anong kasalanan ginawa niya? Ang tanong ko naman. Isagot muna. Sagot, bro. Pastor ka, bro. Dapat professional ka pag tinatanong ka, sumasagot ka. Sagot muna. Kaya pastor ka, yung mga member mo nanonood ngayon. Sagot muna dahil pastor ka eh. Si Job ay perfect. Dahil perfect si Job, anong kasalanang nagawa niya? Okay. Anong kasalanan ni Job? Okay, go. Anong kasalanan ni Job? Yeah. So, makikita natin dyan, si Job perfect talaga si Job. Pero, yan, tinatanggap yan, may perfect. Simula bata, si Job din ay nagkasala. Ano nga yung kasalanan niya? Ano nga? Nasa perfect nga. Sige bro, anong kasalanang nagawa ng taong perfect? Sir, Anong kasalanang nagawa ng taong perfect? Hindi, may kasama siya bro, baka basagot ng kasama mo. Anong kasalanan ng taong perfect? Pwede dalawa kayo. Mag-usap-usap nila Gusto nyo tatlo, apat pa kayo dyan. Lima pa kayo. Sagutin nyo lang. Categorical lang po. Naghahanap kayo ng katapat eh. Ito na yung katapat na hinahanap nyo. Sagutin nyo. Dahil perfect si Job, sabi nyo may kasalanang nagawa siya. Anong kasalanang kayang gawin ng taong perfect? Sir, bakit hindi natin dalhin dito sa henerasyon natin? Dadalhin natin si categorical ang question bro. Categorical lang po, pastor. Ang pinag-uusapan, Brother Jando, ang pinag-uusapan nyo Bible, ba't lumabot ka sa panahon natin? ang sabi mo kasi kanina, lahat ng tao nagkasala. Bible lang dinampot mong talata. Akin naman pinaliwanag naman sa dulo. No? In-explain ko, isa-isa ko basa. To prove na mali yung unawa mo sa Roma 3:10. Sa Roma 3:23, inaamin ko namang ako'y nagkasala. Pero hindi naman kasama yung kasalanang nagawa ko sa Roma 3:11-18. Pero may tunay pa ako sa iyo na sa Biblia, hindi lahat talaga ng tao nagkasala. Kasi kinontra mo yun eh.
So pinakita ko si Zacarias at saka si Elizabeth, tapat na tumutupad sa lahat ng utos ng Panginoon. Therefore, ano kasalanan nagawa nila? Hindi ka nakasagot. Ito naman si Job naman ngayon. Perfect naman siya. Ano kasalanan nagawa niya? Alam mo bro, kasalanan sa Diyos ang bintangero. Exodo 20, versikulo 16. Ayaw ng Panginoon ng mga bintangero. Kaya kung sa tingin mo, may kasalanang nagawa si Job, ilabas mo anong kasalanan na ginawa niya. Kung may ginawa siyang kasalanan, bakit siya perfect? Okay, sige, move na tayo. Move on. So ngayon, bro, inaamin mo na ba na perfect, meron talagang taong perfect? Inamin mo? Hindi mo pa sinasagot, bro. Pastor, okay, sagutin mo lang, categorical. Meron po talaga, sir. Pero ayun, so tinatanggap mo na bro na hindi lahat ng tao nagkasala. Meron lang isang alam ko. Anong isa alam mo? Si Kristo lang? Jesus. Si Kristo lang? Sige, ito, anong kasalanan? Sige, anong nagawang kasalanan ni Job? Patunayan mo. Since birth ba, sir? Hindi nagkasala si Job? Perfect nga, perfect nga. Anong unawa mo sa term perfect? Para ba sa'yo, bro, pastor, para ba sa'yo ba yung salita ba ng Diyos? Yung salita ng Diyos nagsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng totoo yung Biblia para sa'yo? Totoo ba ang sinasabi sa Bible na perfect si Job? Ano mo na siya kung yun bang salita ng Diyos nagsasabi ba yun ng totoo o kasinungalingan? Totoo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia na si Job ay perfect? Totoo yun, totoo. Totoo. Ano ang unawa mo sa term perfect? May kasalanang ginawa o wala? Perfect. Perfect talaga. Ano unawa mo sa term perfect? Wala siyang kasalanan, bro. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. May kasalanan ginawa ang perfect o wala? Ganito yung pagtanong mo dyan, ibig sabihin, dahil perfect, wala siyang kasalanan. Tanggap mo yun. Dahil perfect siya, wala siyang kasalanan nagawa. Tanggap mo yun. Hindi ko yan, sir, masabi. Ano ba naman to? Hindi naniniwala sa Bible ang pastor na ito. Para sa'yo, pastor, hindi certain ang sinasabi ng Biblia pala para sa'yo. Pag sinabing perfect pala, hindi pa yun perfect sa'yo. Ito. Basa mo na ako ba, John Ray? Unang Juan 3:4. Unang Juan 3:4 ang sabi ganito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Tanggap mo ito? Tanggap ko, sir. Ngayon, dahil ang kasalanan pala ay pagsalangsang sa kautusan, anong kautusan ang nilabag ng taong perfect gaya ni Job? Okay, sige, sir. Pwede ba natin basahin ang Exodus? Hindi. Sagot mo na, bro. Anong kasalanang nilabag ng taong perfect gaya ni Job? Salamanin natin doon, sir. Buksan mo, sir, ang talata. Salamanin natin doon. Exodus chapter 20, verse 1 and 17. Salaminin natin doon, sir. Sige, salaminin natin dito. Sige. Exodus chapter 20, verse 1 at verse 1. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Tapos yung isa, verse 17. Hello? 17. Hindi. Ubusin mo yan, sir. Ubusin mo yan. Hindi, bro. Exodus chapter 20. Bro, paiwas to. Yan ang utos, sir. Yan ang utos, sir. Bro, paiwas to, bro. Alam mo ang mga utos na nakasulat dito. Alam mo yan. Bro, dahil alam mo ito, bro. Dahil alam mo ang mga nakasulat na utos dito, alin sa mga... Bakit iniwas niya, sir? Utos wait lang, bro. Specific kasi ang ating issue, bro, si Job eh. Alam mo ang bro, wait lang. Alam mo ang nakasulat sa Exodo 20 versikulo 1 hanggang 17. Sa mga kautusan na nakasulat, wait lang ha. Sa mga kautusang nakasulat dito, alin dito ang nilabag ni Job? Sir, teka lang, bakit parang takot na takot kayong buksan niyang talata? Bro,
Ang pinag-uusapan kasi dito natin, bro, may taong perfect. At ang sabi ko sa iyo, ang perfect walang nilalabag na kautusan. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si Job naman perfect. Kung yung pinababasa mo ang Exodo 20, 1-17. Alam ko naman, bro, na alam mo ang lahat ng Wait lang muna. Wait lang muna. Ayaw. Bro. Bayad pa niya masyado. Ganito yan, bro. Ililihis mo na naman sa akin ang issue eh. Ayan na? Unahan na kita kasi kabisado ko ang galawan ng mga pastor eh. Pero pwede ba natin basahin yung mga kautusan na tingnan natin kung saan doon nagkamali si Job? Sige, saan? Sige. Alamin natin kung saan sa mga kautusan ang nilabag ni Job. To prove na si Job ay may kasalanan. What? No. Michael, it's 9:33 na. Go to sleep na. Sige. Ating basahin ang Exodo 20. Exodo chapter 20 verse 1 tayo magsimula. Okay? So ating simulan sa verse 1. Tuloy natin at sana mapindot niya ha at hindi ilihis sa kaninong tao ha. Usapan yan bro ha. Huwag mong ilihis sa ibang issue ha. Desi mo pinag-uusapan natin dito. Baka tatakbo ka sa ibang tao. Tingnan niya natin. Lagi. Tingnan natin. Tingnan natin. Exodo chapter 20 verse 1. Ang sinalita ng Diyos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang utos. Tanong, nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Tuloy lang sir, tuloy. Hindi. Sagutin mo na. Nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Isa lang ang Diyos ni Job. Nilabag. Tanong ko, nilabag ba? Yes or no? Hindi yan nilabag ni Job. Okay, so hindi niya nilabag. No. Okay. Next, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Itong kautosang ito, nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Okay, so nakakamit si Job ano? Hindi. Sagutin mo bro. Categorical tanong ko eh. Nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Kaya nga, so perfect talaga si Job. Makikita mo dyan. Hindi. Hindi yan nagtanong. Hindi pa tapos. Hindi, sabi mo kasi bro, ang sabi mo kasi kanina kasi, kahit na tinatawag siyang, ang sabi mo kasi kanina kahit tinatawag siyang perfect, mayroon siyang kasalanang nagawa. So, isa-isahin natin ang utos kung anong kasalanang nagawa ng taong perfect. Okay? Balikan natin ha. Ang ganda nito. Isa-isahin natin. Exodo chapter 20. Ha? Ano yan? Bakit mo naman nilis mo agad sa 7? Wag naman bias, sir. Walang bias kasi wala namang bias, bro, kasi tinatanggap mo naman eh. Ang bias dito tinatanggap mo eh. Paano ako naging bias tinatanggap mo naman? Ikaw napakasinungaling mo ha, pastor ka. Pastor ka bro eh, huwag ka magsinungaling. Pastor sinungaling. Sige, tuloy natin. Verse 5. Huwag mo silang yoyo. Isa man. Ano yun? Ulitin mo sa 4, basahin mo ng maayos. Sige, sa 4 tayo. Sige. Ating ulitin dito sa verse 4, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Ang tanong bro, nilabag ba ito ni Job o hindi? Salamat sa Diyos dahil hindi nilabag niya ni Job. Okay, so... Dahil hindi siya Diyos-Diyosan. Praise the Lord. Okay, so tuloy natin kung may para mapatunayan na mayroon talagang tao na walang kasalanan. Bro, ang purpose ito bro is to prove ko sa iyo na maliban kay Kristo, mayroon talagang mga tao na walang kasalanan.
Kaya kapag kinonfirm mo ito lahat, na lahat na hindi nilabag ni Job, dalawa na. Dalawa na ha, hindi si Kristo lang. Nagkamali ka na. O tuloy natin, 5. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong... Rebulto! Praise God! Tuloy! Rebulto ang tinututo mo. Punta tayo sa Exodo 25:18. 25:18 tayo. Ito tayo. Bro, di ba tayo bang pinag-uusapan? Sabi ko na nga ba, ililihis sa ibang tao eh. Ito na tayo bro. Exodo 25:18. Ito tayo bro ha. Bro, Exodo 25:18. Nililihis mo sa ibang issue eh. Ito bro. Ito bro, makinig ka muna ha. Exodo 25:18. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Ang tanong bro, ito, rebulto ba ito? Yes or no? Sir, bakit? Hindi, sagutin mo. Nilihis mo eh. Ang pinag-uusapan natin si Job. Bigla kang nag-praise the Lord dyan. Napunta sa rebulto kay Job. Ang pinag-uusapan natin bro, si Job. Pastor. Ang pinag-uusapan kasi natin bro, pastor, kung anong kasalanan ang nagawa. Kung anong kasalanan ang ginawa ni Job. Pero, nasa verse 4 pa lang ako. Bro, tumahimik ka muna. Nakakahiya ka naman. Bro, tumahimik ka muna. Bro. Nakakahiya ka naman. Para kang ano ba, self-glory ba? Self-glory. Nakakahiya naman. Ang pinag-uusapan kasi natin kung anong kasalanan ginawa ni Job. Nasa verse 4 pa lang ako. Wait lang. Dahil, wait lang muna. Dahil nasa verse 4 pa lang ako, ang ingay mo na. Sabi mo, rebulto. Tanong bro, wait lang. Itong Exodo, bro, wait lang ha. Itong Exodo 25:18 na ang Diyos nagpagawa ng rebulto. Sang-ayon ka ba dito? Yes or no? Hindi, ibalik mo, sir. Bro, sagutin mo muna to bro kasi ang ingay mo sa sa verse 4 at 5 eh. Ang ingay mo sa verse 4 at 5. Bigla kang nagsisigaw-sigaw dyan, di ba? Gusto ko ipakita sa mga tao na ang Diyos nag-utos na gumawa ng rebulto. Bro, sagot mo na bro. Kung hindi ka lang sana nag-ingay, bro, kung hindi ka lang sana nag-ingay, kung hindi ka lang sana nag-ingay sa verse 4 at 5, kung hindi ka lang sana nag-ingay doon, hindi ko ililipat sa 25:18 ang talata. Bakit iwas kayo doon? Sang-ayon ka ba? Pastor. Bro, pastor, sang-ayon ka ba, bro, pastor? Sa Exodo 25:18, ituloy lang natin, sir, yan. Ayun nga, sang-ayon ka ba? Sa Exodo 25:18 na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. Yes or no? Okay, tatandaan mo, hindi yan rebulto. Kerubin yan. Sige. Englishin natin, ating Englishin para mapatunayan. Ating Englishin ha? Ating Englishin, ito sabi sa English ganito. Then make 2 statues of guardian angel. Etong estatwa bro, rebulto ba ang estatwa o hindi? Hindi daw rebulto yan. Alam naman totoong anghel yan. Sinasabi ko, Hindi, sagot mo na bro. Ano ba yan, pastor? Bro, sagot mo na bro. Itong estatwa bro, then make 2 statues of guardian angels. Bro, sagot mo na. Nararamdaman mo na iipit ka ngayon eh. Nahabol kita eh. Kung hindi ka lang sana nag-ingay sa verse 4 at 5, hindi ko ito ililipat dito. Nag-ingay ka eh. Ayan. Papatulan kita. Bro, papatulan kita kasi nag-ingay ka sa verse 4 at 5. Ang tanong, etong sinasabi sa 25:18, then make 2 statue of guardian angels. Itong estatwa bro, rebulto ba ito o hindi? Okay, nakasulat yan. Statue yan.
Ano, Pag talaga yan ay may yung purpose yan. Kung yung estatwa ba rebulto o hindi? Sagot lang. Yung estatwa ba rebulto o hindi? estatwa, rebulto, o hindi? So ngayon, Hindi, sagot ba? Sagot. Yung estatwa ba? Bro, pastor. Bro, pastor. Kakahiya ka naman. Ordinary member lang ako dito. Tapos ikaw, pastor ka. Natatalo ka sa usapan. Oo. Ba yan, pastor, o hindi lang naman? Ano, bro, pastor? Sagot muna. Itong estatwa, rebulto ba ang estatwa o hindi rebulto? Ang Sagot. Diyos ang nagpagawa niyan, pastora, ang Diyos. Sagot. okay. So nababasa natin. Tama Sagot. yan. O, tuloy. Hindi ko tinatanong kung tama ba o mali. Hindi ko tinatanong kung tama ba ang binasa ko o mali. Hindi yan ang tanong ko eh. Hindi sumasagot si Yeah. pastor. Ang tanong ko sa iyo, itong estatwa, rebulto ba ang estatwa o hindi rebulto? Yan ang tanong ko. Sagot. Okay, rebulto yan. Tuloy. Okay. Ayun, So tinatanggap mo, yehey! Okay. So tinatanggap mo, okay, so tinatanggap mo ngayon, bro pastor, tinatanggap mo ngayon na ang Diyos pala nagpagawa rin ng rebulto. Yes or no? Okay. So ngayon, Hindi, sangayon ka ba? Sangayon ka ba? Si ipasali yung kasama niya na sumigaw. ano ko, kanino yan specific ang iniutos? Sagot mo na ba? Sagot mo na. Okay. Bro, sagot mo na bro. Bro, sagot mo na bro. Logi ka sa akin bro kasi logi ka sa akin. Malinaw yung signal ko eh. Bro, nung itong revolt, tinatanggap mo ba bro sa Exodo 25:18 ang Diyos mismo nag-utos gumawa ng rebulto? Yes or no? Tama. Ngayon, Okay. ang tanong. Di. Sangayon ka ba? Sangayon ka ba na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto? Yes or no? Pero kanino niya Hindi, sagot yan? issue kung sinong inutusan. Ang issue dito, sangayon ka ba na ang Diyos nagpagawa ng rebulto? Yes or no? Bro Jando, sandali lang, pastor. Ano lang pasingit lang, pastor. Kanino? Sabi mo kanina, gumamit ka ng Old Testament. Hindi naman ikaw ang kausap dyan. Ngayon, ginamitan ka namin ng Old Testament. Tatanong mo, sino kausap? Sa Exodus mo, sino ba kausap? Hindi naman ikaw eh. Hindi sa Exodo 25:18. Gumamit kayo ng Old Testament. Ngayon gagamit kami ng Old Testament. Sasabihin mo, hindi Ililiko ka kung sinong inutusan. Nasubal pa Hindi naman naman. yung angel bro dyan to. Nasubal pa. Sige. Ituloy natin kasi maganda to eh. Gumagamit maganda siya ng to. Old Testament, Exodus. Ah. Hindi naman inutusan ng Kristyano doon, pero nung gumamit tayo ng Exodus din, sinabihan tayo hindi tayo inutusan. Tuloy tayo, sir. Sige. Kayo gumagamit ng Old Bro, Testament. pastor. Tayo sa topic. Sablay. Bro, ikaw yung lumilihis eh. Ang pinag-uusapan si Hob lang dapat sana pinag-uusapan natin dito eh. Bigla ka napunta sa sa rebulto, di ba? Rebulto, di ba? Bro, wait lang. Kasi ikaw tumakbo sa Exodo. Kaya huwag kang iiwas. Gamit ako na Exodo. Sa Exodo 25:18, tinatanggap mo ba na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto? Yes or no? Kanino pinagawa? Tanong ko naman sa'yo. Hindi ko tatanong kung kanino pinagawa. Kasi sa Exodo 20 kanina, hindi ko naman tinanong sa iyo kung sino ang inutusan doon. Di ba? Sino nga inutusan? Pareho naman Old Testament yun. Pareho tong Old Testament tinakbuhan mo eh. Huwag kang iiwas dito. Mindset mo ang ginagamit ko ngayon laban sa iyo. O sige, bro, sa Exodo 25:18, tinatanggap mo ba na ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ng rebulto? Yes or no? Okay. Tanggap mo? Pero sino Okay, tinatanggap mo. Okay. Ngayon, balikan natin yung Exodo ating balikan yung Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Yan. Sabi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4, ganito ating mababasa. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Tanggap mo ba na ang rebultong tinutukoy pala sa Exodo 20 versikulo 4 ay mga hayop, ibon at isda, mga Diyos-Diyosan?
Tanggap mo Sir. ba na yan ang tinutukoy? Yes or no? Pwede ba paki-Tagalog? Ay, Tagalog, sir. pastor ka, di ka nakakaintindi ng English? Hindi. Hindi niya naintindihan ng English. Hindi ka nakakaintindi ng English? Pastor ka ba? Paano ka naging pastor? Hindi ka nakakaintindi ng English? Yan, hindi comics. Eto, Bible bro. yan, Bible. Bible to ha? In English ko lang para mapakita natin kung anong revolto ang pinagbabawal sa Exodo 20. Sir, Para Sir. ipakita, bro. Binasa ko sa English para ipakita sa mga nanonood kung anong revolto ang ipinagbabawal sa Exodo 20 versikulo 4 na nag-ingay ka. Okay? Nag-ingay ka kasi. Kaya pinapakita ko ngayon sa mga tao ngayon kung anong revoltong tinutukoy doon. Ang sabi, you shall not make yourselves any idols. No images of animals, birds, or fish. Tanong, sang-ayon ka ba na ang revolto palang ipinagbabawal ay imahe ng mga Diyos-Diyosan, hayop, ibon at isda? Tanggap mo ba? Yes or no? Bro, Jando, hindi niya alam yan. Isa lang Bible alam niyan. Wag muna kayo magtawa. Kasi Isa lang ang Bible lang alam mo, bro. Bible yan eh. Living Bible eh. Kaya nga Bible yan, pero pwede bang pakilagay natin sa King James Version? Sagot na. Sagot na. Ayan o, hindi. Oh, sagot na. Etong sinasabi dito. Punta sa KJV. Etong sinasabi dito, bro. Itong mga revolto na ito ba'y revolto ng mga hayop o revolto ng mga santo? Sagot. Biblia yan ha, Biblia. Biblia to ha. Itong sa Exodo 20 versikulo 4 na ipinagbabawal, ito ba ay revolto ng mga hayop at Diyos-Diyosan o revolto ng mga santo? Paalalahan natin si Pastor, Sir, hindi Bible, lang KJV ang Bible, maraming Bible. Sige. Sige. Ating ipunta sa King James Version verse 4. King James Version. Thou shalt make unto thee any graven image. Etong graven image ito, bro, ito ba yung idol? Yes or no? Tuloy lang. Ito ba yung idol? Itong any graven image, ito ba ay idol? Yes or no? Sige, tuloy sir. Tama yan, sir. Tama. Okay, so tama yung binasa ko kanina. Do not make any idols. Next. Graven Any likeness of anything that is in heaven above. Ano tong image that is in heaven above? Ano to? Kung hindi to birds. Pakita natin ang buwan, ang araw. Buwan, araw. O sige. Balikan. Balikan natin yung The Living Bible na binasa ko. Nasaan dyan ang buwan at araw? Nasaan ang buwan at araw dyan? Ating balikan yung The Living Bible. Nasaan dyan ang buwan at araw? Bakit mo sir ilalagay sa Living Bible? King James tayo, sir. Sige. Sige, King James Version. Sa King James Version, nasaan dyan ang sinasabi mong buwan at araw? Bawal dagdagan ang Bible. Wag dagdagan. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.